Hi guys, good morning. So, matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog. Kasi guys, wala na akong gala ngayon. Nasa bahay na lang ako guys. Kasi, I'm free. So, nag-stop ako sa work. Nag-stop ako sa work guys. And then, 3 buwan akong nasa bahay. Kain, tulog lang. Walang ibang ginagawa. Tapos wala talaga akong guys, wala akong energy, wala akong gana. As in wala. Kain tulog lang talaga guys. So yung bahay ang kalat. Kaya kakaya naman mag-vlog sa loob ng bahay tapos ang kalat. So mga this week lang medyo nag-okay na ako. Medyo may konting energy na this week. So yan, medyo tawag dito, balik na ako sa labas-labas konti kasi hindi pwedeng palaging nasa loob ng bahay. So ngayon punta ako sa sa park. Maglibot na ako konti sa park guys. Hindi ko na dinadala yung mga aso ko kasi 3 sila ang hirap dalhin kong 3. Yung 2 gustong maglakad palagi. Yung isa minsan ayaw maglakad kaya ang hirap nilang dalhin. Mas stress ako imbes na relaxing na walking magiging stress. Kaya ngayon maglibot lang ako sa sandali sa park. Hindi na din ako nag-scooter. Dati mag-scooter lang ako. Ngayon di na pwede. Inantok na naman ako. Late na ako lumabas. Late na ako lumabas. 12 noon na kasi kanina hindi ko alam kung lalabas ba ako, maglinis ba ng bahay o maligo. Hindi ko alam kung ano ang unahin ko. So yun, alafine nakapag-decide din na lumabas. Naglaro muna ako kunti nilaban ni Buddy Buffy kasi naawa din. Parang hindi ako sanay ba na magpunta sa park na wala sila. Kasi pupunta ako sa park dahil sa kanila, dinadala ko sila. Ngayon ako na lang mag-isa. Hindi pa naman halata yung tiyan ko. Although kaka-start ko lang mag 4 months. Ang hirap pala ng buhay babae, lalo na kapag pregnant na. Ay naku, kasalanan to ni Iba. Grabe yung experience ko guys nung una. Actually nung buntis na ako, hindi ko alam na buntis na pala ako. Continue pa ako sa trabaho, takbo dito, takbo doon kasi 2 yung trabaho ko guys 12 to 3 naglilinis ako ng bahay ng doktor. Siya lang naman mag-isa, matanda, kawawa naman kasi lalaki, alam mo naman yung mga lalaki guys. Tapos yun lang, 12 to 3 ang bait talaga ng amo ko na yun. Tapos 4 to 8 visitor, so takbo na naman ako dun sa kabila panghapon. And then bigla na lang bang parang sabi ko, parang gutom ako. Tapos hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho. Minsan matutulog ako sa trabaho. Sabi ko parang hindi na to normal lang kasi makatulog man ako sa trabaho. As in pagod talaga ako. Na para bang galing ako sa trabaho. And then yung gutom, doon na. Before ako papasok sa trabaho, mag-grocery muna ako, bibili na ako ng kahit ano na lang, basta may makain, maprutas man yan, mapane, bread, kahit ano na lang guys, na na kinakain ko, basta kasi hindi ko talaga kaya na walang kain. Dati kaya kong magutuman. Pero nung time na yon, as in talaga grabe yung gutom ko. Tas yung antok, yung pagod. And then nung 2 weeks na yatang hindi ako nadatnan ng regla.
Kasi minsan yung regla ko hindi siya tawag dito. Yung minsan first week ng buwan, minsan last week sa isang buwan, ganun. Hindi siya maintain ba. Kaya yun, hinintay ko munang mag pregnancy test. And then nung pangalawang weeks na, sabi ni Stefano, sabi ng asawa ko, mag-try ka mag pregnancy test. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ako nadat ng 2 weeks na. Tapos yung pagod at gutom ko. Sabi niya, buntis ka siguro. Sabi ng asawa ko, buntis ka siguro. Sabi ko, no, hindi ko alam. Nolosol. Pati kailangan ko magbenzina, tawag dito, magpunta sa gasoline station. Di sabi niya, babe, bibili ako ng pregnancy test. Kaya yun, bumili siya. 3 yung binili niya. Nung una, parang siya, yung hindi siya nakikita yung pangalawang guhit. So sabi ko, parang hindi yata ako buntis. Tapos yung pangalawa naman, ganun din, hindi masyadong kita. So yung last na ginamit ko, yung clear blue, yun talaga yung maganda kasi siya, nilalagay talaga na you're pregnant, ganun. So yun, ginamit ko yung pang last. Ayun na nga, pregnant ka. And then yun, sinabi ko agad sa mga amo ko na mag-stop ako sa trabaho kasi kasi baka makunan ako kasi yung trabaho ko, takbo dito, takbo doon. Malayo kasi yung trabaho ko, guys. Malayo yung bahay namin. Kaya yun, nag-okay naman sila. Buti na lang. Mababait yung mga amo ko. So yun, 3 buwan na sa bahay. Kain, tulog. So ngayon lang medyo pwede nang lumabas. Ba't puno yung parko dito? Walang space sa sa parking. Dito? No. Mag-park ako doon sa kabila. So, nasa park na ako, guys. Pero doon sa pinaparkingan ko, walang space. Merong maliit na space, pero ayaw kong mag-park. Kasi may ibang parking area naman dito. Ganda ng park na ito, guys. Malayo nga lang sa bahay. Ayun. Yan, wala tawagin ko sa asawa. So, andito na tayo sa park. Ay, hinihingal ako, guys, parang kung anong ginagawa ko. Tawagan ko muna si Stefano. So, ito yung park dito, guys, na pinaka-paborito ko. Kasi dito, park, tapos dito may yung para sa football. Then dito, dinadala ko yung mga aso ko. Ang ganda. Dahil malapit na ang spring season, ayan na yung mga bulaklak. Ang ganda. Parang
Parang snow. Puti. Sako lang talaga yung tao ngayon dito. Pag summer, dito maraming tao. Lalo na kapag Sunday, maraming mga bata. Tapos, yun, merong magja-jogging, bike. Kasi dito malapit din ang dagat. So, maganda talaga siya, guys. Sinirado. Hindi pwede. Kasi may tinatrabaho sila dito. Dati pwede makapunta doon sa dagat. So, sinirado nila. Hindi pwede. So, wala pang mga dahon ang mga kahoy. Nung unang punta ko dito, guys, winter. Winter pa. So, yung mga kahoy, ganito. Para siyang patay. Hindi ako nakapag-prepare mentally ng time na yun. Tapos, nung pagdating ko dito, sabi ko sa auntie ko, grabe yung init dito, auntie, no? Kasi, patay yung mga kahoy. Tawang-tawa yung auntie ko. Kasi patay na yung kahoy kasi sobrang init. Kaya in-explain niya na pag winter, ganito daw yung nangyayari ng mga kahoy. Kasi walang init, malamig. Kaya, parang namamatay yung mga kahoy. Porque deviazione. So, aakyat tayo dito. Di ba ang ganda mag-walking dito? Walang disturbo. Medyo nakakatakot nga lang pag ikaw lang mag-isa. Bali doon ako nakapark. Sana yung sasakyan ko? Hindi siya nakikita dito. Diyan ako nagpark. So ito yung dito naglalaro yung mga estudyante ng dito ng football. Dito. Dito din, maganda din dito. Nung hindi pa ako buntis, guys, tapos nung tsaka hindi pa ako nag-work, palagi ako dito nagbabike. Mahilig din kasi ako magbike. Galing sa bahay, tapos punta dito. So ngayon, walking na lang muna kasi hindi tayo pwede magbike. Tapos dito, guys, madaming mga iba't ibang mga dito mga ibon, mga wild. Ayan, dito yung mga pictures nila. Ayan. Pinipreserve nila ang ang lugar na ito. Pinaprotektahan nila kasi maraming mga wild na mga birds. Di ba ang ganda? Ang sarap magstay dito. Sarap matulog dito. Tapos yung iririnig mo, yung lang ng mga ibon. Ayan ang mga wild ducks. Sana. Ayan mga wild ducks. Ang ganda. So dyan ang dagat. Ayan. So kibali, lalakad tayo. Galing dito, papunta doon. Doon. Medyo malayo yung lalakarin. So hindi na lang tayo pupunta doon, guys. Kasi medyo malayo. May nag-jogging. Ayan. Ay, dumaan ang train. Ano yan? Frecciarossa. Yung pinakamabilis na train dito sa Italia. Sa Italia. Ayan pa, may ano yan, cute. Amore. Piccolissimo. Narinig niyo, sino ang hindi marirelax dito? Dali.
dito talaga ang gusto kong puntahan. Meron namang ibang park dito guys, pero hindi ganito kaganda. So sa harapan merong makikita tayong mountains kasi marami. So yan sila. Ayun, may treno na naman. Yung ang ganda dito. So ayan guys, uwi na tayo. Kasi uwi na din ngayon yung asawa ko. Medyo nagugutom na din ako. Kaya dito na lang muna yung walking natin. Sa harapan ko may mag picture. So ito yung other side ng tulay. Yung kanina paakyat tayo at dito naman yung yung other side. Ang ganda talaga dito. Medyo mainit na. So dito tayo dumaan kasi mas malapit doon sa pinagkingan ko. So ayan, dito ako nag-park. Ayan yung sasakyan ko guys. Hindi siya Range. Para lang siyang Range Rover. Diba? Dito malawak yung parkingan.